Mga kamarites, wala lang, ipapakita ko lang sa inyo itong tamar kung paano siya mamunga. Ganyan siya. O di ba, fresh na fresh. Masarap yan pag ganyan yan kasi hindi masyadong sweet. Pero pag masyadong hinog, sobrang matamis talaga. Sobrang tamis. Kaya yan, sinisigawan ako ng mga alaga ko kasi daw kinakain ko na walang hugas. Okay lang naman yun. Kasi galing naman siya sa puno, di ba? O di ba, walang problema. Pakita ko muna sa inyo ito bago tayo magbiko. Hindi pala marinig yung pagsigaw ng mga alaga ko kasi ni-mute ko siya, baka ma-violation na naman tayo. Kasi boses bata yung boses nun, kaya hindi pwede kay Lolo YouTube. Ayan, pinagpupulot ko siya. Sobrang sayang talaga yung tamar na yan. Tamar or dates ba ang tawag doon sa English. Kasi nalalaglag siya ng nalalaglag. Hindi man lang nila kinukuha na pwede na yan kasi pwede nang kainin yung ganyan. Sa sobrang busy ata ng mga tao dito kasi ito po ay nasa bahay ng lola ng aking madam. Dito ito sa tapat ng palaruan ng mga alaga ko, siyempre napapansin ko. Kaya medyo tikim-tikim lang ako. Wala lang, nainganyo lang ako. Kasi sa atin sa Pilipinas, wala naman tayong mga ganyan. Bihira lang, no? Pero wala talagang tumutubong ganyan. Malabo nga tumubo yan sa atin yan. So, ayun na nga, nandito na tayo sa part of Biko. Part of Biko. Sa pagbibiko ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na ako ay masaya na naman kasi satisfied ang cravings ko na naman for today's video, mga kamarites. Pinagpipilian ko yan kasi bumili rin ako ng ubi condensed and then brown sugar at siyempre yung gluten rice natin. So ayun na nga, naggawa na ako ng 2 cup and then siyempre hugasan ko yan ng mga 5 or 6 na beses ko siya hinuhugasan. Ganun ako kalinis sa kanin. Ay, sterilize ay parehas lang naman. Patuloy pa rin ang aking paghugas hanggang sa maging malinis na yung tubig niyan, saka ko na siya titigilan. Pero nasa 5 talaga siya or 6 na beses ko siya hugasan hanggang sa naging malinis na yung tubig niya. Dahil 2 cup yung nilagay ko niyan, ay ang gamit ko yung cup na yan ay siyempre lagyan ko rin siya ng 4 cup para naman hindi siya masyadong as in malata yung rice ba, kung baga hindi masyadong yung hindi matubig yung rice kasi ang pangit, diba? Lulutuin ko pa yan ng gata. So ayun na nga, tapos na po yung gluten rice ko, luto na po yung malagkit or pilit ang tawag sa amin yan. At yan po 1 cup din na brown sugar, yun na yung napili ko na iluluto ko ngayon. Siyempre binuhos ko na yung 1 can na coconut cream milk po yan kasi mas mainam talaga yung cream ang gamitin sa biko, di ba? Parang parehas sila ng mahablangka. So pakukuluin ko yan, halo-haluin ko muna siya kasi parang may namumuo. Hindi ko kasi siya na mix before ko siyang ibuhos dyan. And then isabay ko na rin yung brown sugar, syempre para sabay na sila kumulo at matunaw na yung sugar na yan kasi mayroon pa rin mga buo-buo. Parang parehas lang sila, puro may buo-buo. Feeling ko tuloy, expired na tong mga gamit ko. Joke lang. And then ganyan din talaga ako pag may niluluto akong kung baga pangimagas, mga sweet, lalagyan ko siya ng kaunting asin lang. Tinaktakan ko lang siya ng asin. Kunti lang naman, huwag naman damihan, baka masyadong maalat na ang biko. May biko na maalat. At dahil kanina pa kumukulo yung pinakuluan kong coconut milk at brown sugar, napansin ko sa aking sinaing na gluten rice or pilit or malagkit. Ang dami namang pangalan tong sinaing ko, basta yun na yun, nasunog lang siya sa ilalim at binuhos ko na lang yung pinakuluan kong brown sugar at coconut milk. And then medyo ginaganyan ko lang siya ng hinay-hinay para naman hindi masyadong masira yung aking kaldero. Iniingatan pa yung kaldero siyempre. And then saka ko na rin siya nilagay sa mahinang apoy. Hindi naman masyadong kalakasan. Basta matanggal ko lang yung tutong sa ilalim. Ayun na nga, success. Medyo natanggal-tanggal ko na siya. Masarap kasi yung tutong, lalo na pag ganyan biko. 'Di ba? Tapos matamis. Ang sarap kaya niyan. Pero hindi naman matigas nung naluto yan. Hindi siya matigas. Tama lang naman siya. Pero okay lang para sa akin. Okay lang, tama lang. Gusto ko rin naman yung ganun. Masarap din. Dahil natapos ko na yung paghahalo ko sa aking biko, ay ayan na po yung product ng aking biko. Product yan. Anong product? Natapos. Ay, nako, ang niluto ko palang biko. Ang dami-dami kong sinasabi.
nabubulol na naman tayo. Napakasarap naman. Parang gusto ko na naman ulit magluto ng biko. Saka na. So, ayun na nga, napuno niya yung isa kong Tupperware. Siyempre, maglalagay ako doon ng konting bowl para sa akin nga. Para sa kakainin ko ngayon. So, yan lang yung ginamit ko. Hindi ko na lang ginamit yung ube condense. Saka na yun, sa susunod na pagluluto ko, siyempre titikman natin. Kasi natatakam na ako sa oras na yan ng aking pagluluto niyan. Sobrang sarap niya. Hindi siya masyadong matamis. Tama lang siya. At siyempre may patappings-toppings pa tayong nalalaman. Tayo lang naman ang kakain. O, di ba? Para maganda sa video, siyempre. Hindi naman matapos-tapos tong toppings-toppings na to ay. Pero ayun na nga, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda at kasarap yan ginawa ko. Ay nako! So ayun na nga, tapos na. At siyempre magmimerinda na ako kasi sa time na yan ay merinda time. Ay, bukas na naman ako magda-diet nito. Ayan yung nabili ko sa pinakita kong video doon. Sa binilihan ko ng isda, quick at saka Shanghai vegetable at saka yung lomi mami ba yan? Ay, ang sarap, overloaded. Ito naman yung araw ng aking pag-day off, siyempre dahil sobrang aga ako dumating dyan, 7:30 ako dumating. At dyan ako bumaba sa may McDonald's. So, siyempre para mapalapit na yung ating breakfast, then pumasok na ako para maghanap ng aking ibo-breakfast. At may napusuan ako dito sa may McDonald's. So, dito na ako mag-order mga kamarites. So, stop muna ako mag-voice over para naman kahit mga anong maririnig dyan, okay na yun. Pakinggan nyo na lang po. Ano po po? Wala po. Wala po akong barya. Thank you. 143. Thank you. Yes. Una ako sa'yo. Dito lang. Dito ako upo. Okay. Sali tayo ba? Sali tayo ba? Kau fi bahar minat, kali sitip.
This is order for Dito sa likod ng bahay namin may na-discover ako dyan na pwedeng bilihan pala ng fresh na isda. Yun nga lang, yung iba hindi fresh, na sa freezer talaga. So bumili ako ng GG ba ang tawag niyan. Ayan yung nabili ko lang kasi may kamahalan nga lang, pero okay lang. Namiss ko lang umulam. At dahil yung sa kakulitan na naman naming dalawa, ay nasa Jabrea kami niyan sa oras na yan. Naghahanap kami ng sweet, kahit anong sweet. Mayroon kaya siyang nahanap or may nahanap kami dyan. Parehas lang yun sa ref ng hot chocolate. Hindi pala hot chocolate kasi nasa ref siya. Cold chocolate. Yun na nga. Nilagyan pa namin talaga ng ice ulit para naman magamot yung aming lalamunan. Gamot daw yan sa lalamunan. In fairness, ice, gamot sa lalamunan. Hinati nga lang namin ng 2 baso kasi 2 lang kami inom. Yung mga katulong dyan ay ayaw daw nila. Hindi sila may... Mataan. Ay, darling, ana daw warinti. Kalas! Eh, Kalas! yala ay Sweet ang tinat sila. Wala, ano di ma? Ahmad! last video. Kailangan bang picture bago ang... Hindi, video lang sa akin kaya alam mo na. Pag naging vlogger ka. Kamusta na ang rel mo? Malaki na asawa mo doon? May problema ba? Bakit? Ba't hindi ako maka-open na star? Kahit star lang. Hindi pa ka. Ay, ganito na lang pala. Oo, dito video ba? Oo. Asa na? Ay, Jonah, yan yung gusto mong pangalan ng anak ko. Bye! Jonah Lynn Rose. Makapal yan. Ang alin ang makapal naman, mami? Alin ang makapal? Nakasaskan ako. Yung wallet ni ano. Ay, makapal siya. Makapal yung wallet ni ano. Hindi, katrabaho mo. Katrabaho daw, hindi pala pwedeng ano. Thank you naman sa aking panganay na alaga at sa aking amo. Kahit nag-aaway kami lagi ng panganay ko, ay lagi na lang ako may pasalubong sa kanya. Kung ano yung gusto niyang bilihin, lipstick man yan, or pampaganda, or ano man yan, ay minsan binibilihan ako. So ito na nga, blessing na naman to. Nako, thanks naman talaga. Maraming salamat, alhamdulillah. And then thank you for watching mga kamarite.